Ay kapait aning makatuog tag sayo niya di ta makatuog balik. Ay Diyos ko Lord. Enigma ta magampo ha. Magampo nga thank you Lord sa mayong kabuntagon nga gihatag nimo kanako. Ana pa. Dili kay enigma ta tanaw diretso sa cellphone kung nagchat ba imuhang kuan char. Ay nako. Kalisod aning makamatatag wa sa oras. Nya di na makabalik og katuog. Nya unya sa trabahoan wandog-wandog. Wala na ing ani na ni. Mao na gid ni akong daily routine. Makatug ko sometimes 12 o'clock. Makamata ko around 3. Mao na. Tagpila na lang ka oras ang tulog. Pero okay lang. Thankful pa rin ako kasi nagising. Ganun naman. Every gising is a blessings. You know, ha? You know talaga. Ayan, so, imot po ko diha gamay. Kununghay, thinking about my kids. Natumba pa gid ang cam. Thinking about the future. Thinking about ano ang gagawin ngayon. Thinking about paano ko linisin sa taas. Thinking about the future, kung ano yung mga plans ko. Pero meron naman na akong plans para mag-for good na in the Philippines. Kasi nakakapagod na talaga dito as in. Gusto ko yung matulog ng mahimbing na walang alarm. Anyway, nung pag-uwi ko ng Pilipinas naman, di naman ako tulog kasi nga may mga anak naman ako. Syempre, magluluto, malilis ang bahay, maglaba, ano pa bang gagawin, lalo na't nandoon yung kapatid ko, may sakit. So, kailangan talagang gagawaan siya ng pagkain. Kasi nga, bedridden na siya. So, ayan. Overthink. Buti na lang walang jowa. Walang overthink na niloloko ba o hindi. Ano lang, yung imot-imot lang sa buhay. Asking myself about something like kaya ko pa ba dito? Kakayanin. Never give up naman eh. Fighter to eh. Kakayanin for the future. Para sa kinabukasan ng mga bata. Para sa kinabukasan ko. Lalo na ako, I'm alone. Wala naman akong katuwang sa buhay. Yung ginawa ko na lang katuwang ngayon is yung nag-motivate na sa akin ngayon is yung secret. Anyway, ayan. So, imot. Ganyan ang buhay dito sa Saudi Arabia. Ganun ako, nagigising ako in the middle of the night. Tas mahirap na akong makatulog ulit. Tapos sa umaga, doon ako nahihirapan kasi doon na yung antok ko eh. Inaantok na ako. Lalo na kapag nandito na ako sa kusina, nagluluto. Gusto ko ang maggayat ng sibuyas pag nandito ako sa kusina. Kasi pag nagayat ako ng sibuyas, lumuluha ako. Nawawala yung antok ko. Ayan, alam nyo naman, kapag nakikita nilang antok-antok ka, sasabihin na, bakit ganyan, ganito, ganyan. Alam nyo, pag out ko dito, sasabihin ko agad niya, matulog alatol. Ibig sabihin, matulog direct. Hindi naman pwedeng matulog kaagad. Kasi nga, syempre, may mga anak pa akong kukumustahin. Buti kung makagamit ako ng cellphone habang nandiyan habang nag-work. Hindi naman, di ba? Hindi nila naiintindihan yun.
Kaya ako, mekos-mekos na lang habang nagkukuskus pag wala sila. Titingnan ko syempre yung cellphone ko. Meron kasing amo na bawal talaga. Meron yun silang sinulat dito na rules and regulations nila. Mamaya babasahin ko sa inyo. Kasi hindi naman bawal talaga ang phone sa labas ng kwarto. Meron talagang bahay na yung phone mo is nasa kwarto lang talaga. Bawal mong ilagay sa labas. Kasi alam nyo, iniiwasan nila magte-take ng picture sa bahay nila. Bawal yun for them. Kasi nga, privacy nila yung bahay nila eh. So, sabi ko na nga lang, maswerte yung iba na nakapag-take picture sa labas, makapag-vlog habang naglilinis. May freedom sila, di ba? Pero dito talaga, no. Mostly naman sa bahay, kahit hindi sinabi, mostly hindi ako nag-take ng video or making vlogs sa bahay na pinagtatrabahuan ko. Kasi nga, it's their privacy nga naman. Ano nila yun? Private, kumbaga. So, ayan, kaya yung mga vlogs ko ngayon, usually nandito ako sa loob ng kwarto, kahit yung kwarto ko is sobrang liit. As in, sobrang liit. Ito yung pinaka first na kwarto na napuntahan ko in my 8 years na. Ito yung sobrang liit. Pero may privacy naman ako kasi sa akin talaga hindi sila pumapasok dito. Meron namang ibang, malaki naman yung kwarto kaso lang pumapasok sila kasi nga yung ibang staffs nila nandoon sa kwarto na yun. Pero dito, meron naman ito yung kwarto ko. Sobrang liit siya pero may CR, okay lang yun. At least may privacy, di ba? Kasi nga, hindi sila pumapasok. So, ayan. Emote ako dyan. Ayan. Sa mga nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia, mag-ingat kayo. And be strong lang always. Darating din ang panahon na papabor din sa atin. Ang panahon na makauwi tayo ng Pilipinas, na may ipon. Tips talaga for the OFW, kailangan nyo talagang mag-ipon. Kasi, pag may time na pagod ka na, gusto mo nang mag-stay for good, makaka-stay for good ka na. Tapos mag-isip ka agad ng business doon sa atin. Actually, sa amin, mahirap ang business. Probinsya kasi. Tapos, walang masyadong, kapag may tindahan ka, puro utang. Kasi yung mga tao doon is sa bukid lang. Bundok lang. Syempre, mahirap din. Pero, nakasurvive naman. Namumuhay naman ng tahimik at payapa. At masaya yung mga tao doon sa lugar namin. Namimiss ko nga yun eh. Gusto ko nang umuwi. Pero, kailangan ko pang mag-work. Kasi nga, yung estudyante ko is nag-aaral, college. Ayaw ko nang umuwi eh. Gusto kong pag-uwi ko, graduate na siya. Kasi pag uwi ako, iniisip ko talaga mahihirapan ako. Although hindi naman masyadong mahihirapan kasi nga about sa bigas, meron naman akong maliit na palayan, pero syempre yung pera, hindi talaga yung ng pera doon. So, tiis na lang ako. Pero iniisip ko habang nandito pa ako, magpapagawa ako ng tindahan doon since yung bahay ko naman ay tabi ng kalsada. So, papagawa ako ng tindahan para pag naisipan kong umuwi na mag for good na, inshallah, maging okay yung buhay naming mag-iina doon. Ay, Lord, tabang. So, ayan, thank you so much guys sa support, and
Basta, thank you so much and God bless you always. Bye.